Mapapansin niyo doon na sinasabi na tayo, na nung wala tayo kay Kristo, tayo ay mga patay. Tayo are dead in sin. And yet, made alive in Christ. So nagkaroon po ng contrast yung ng study doon sa chapter 2, verses 1 to 10. At doon sa verses 11 to 16, ay dito ipinakita yung cultural differences ng mga Hudyo at ng mga Hintil at ng mga Greeks, ng mga Grego, at yung mga yun pareho ay separated from God, apart from Christ. At sila ay outside the old covenant ng Panginoon. And yet, sabi natin doon, sila ay united in Christ. At dahil sila ay united in Christ, yung division between the Jews and the Greek ay wala na. At dahil sila ay nasa isang iglesia na. At dahil sa isang iglesia, tayo ay united in Christ. Tayo ay united in peace. Tayo ay with one faith, with one Lord, with one baptism, with one hope, with one faith. Tayo ay tumitingin doon sa ating hope na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So yun yung new covenant na ating sinasabi sa pinag-aaralan natin sa Book of Ephesians, na tayong lahat ay, kung tayo ay na kay Kristo, nang tayo ay nanampalataya kay Kristo, tayong lahat ay membro ng isang iglesia. Yung universal church na sinasabi natin. At yung universal church na yon ay nagmamanifest sa mga local churches. Kaya nga po, ang ating aim, ang ating goal, ay tayo bilang mga dito sa magkakapatid sa kapalaran, ang ating pong samahan ay maging ganap na iglesia. Because it is the manifestation of the universal church of Christ. Kaya nga po, ang makikita natin doon sa Ephesians chapter 2 and chapter 3, yung ina-expound ni Pablo doon, ni Paul, ni Apostle Paul, ay ito po ay nagsisignify yung ating justification by faith. Na tayo ay dahil pinapaging banal, tayo ay tinuring na mga banal, justified by faith, ay yung old life natin na yun ay hindi na nakikita ng Panginoon. Bagkus, ang tinitingnan ng Panginoon ay yung ating bagong buhay. But dito ngayon sa chapter 4 verses 17 to 24 ay pinapakita naman dito yung old ways at new ways. Dating buhay, dating gawin, ngayon ay bagong buhay, bagong gawin. At ito po ay nagsisignify kung yung chapter 2 and chapter 3, ito po dating sa chapter 4 verses 17 and 24, ito naman po yung ating sanctification. Chapter 2 and chapter 3 deals with justification by faith. Pinapakita doon yung ano ka dati, ngayon ay ito ka na, standing, ang legal standing natin sa Panginoon ay ito. Ngayon naman ay yung ating bagong buhay sa Panginoon. That we are being sanctified by faith. At ito yung ating paglakad bilang mga mananampalataya. Pero papansinin niyo po sa verse 17, inuna niya po doon ang sinasabi ni Pablo, kaya sinasabi ko, ito at pinatotohanan sa Panginoon, na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Kung sabi natin sa chapter 2, yung Jews and Gentiles ay pinagkaisa. Kasi noon, matatandaan, sinasabi natin, yung mga Jews ay part ng Old Covenant, yung mga hintil ay hindi. Dahil sila ay hindi kasama doon sa piniling tao ng Diyos. At sinabi natin noon na dahil kay Kristo, even yung mga hintil, even yung mga Greko, ay sila ay kasama na sa Iglesia ng Diyos. Sila ay part ng Church of Christ, and therefore, ang sabi ni Pablo, inuulit niya dito, ina-exhort niya na hindi na kayo dapat lumakad na gaya ng mga hintil. Bagkus, sabi niya sa verse 20 to 24, ay dapat kayo ay lumakad bilang mga Kristiyano. Kita niyo po yung progression ng turo ni Pablo. Kaya po mga kapatid, dahil dito sa ating pong pinag-aralan ito, ang masasabi natin, ang mensahe natin ngayong umaga, that tayo, ang ating bagong pagkatao,
kay Kristo ay nag-uutos ng pamumuhay ng matuwid at hiwalay sa gawi ng mundo at nung di pa ganap na Kristiyano. Ibig ko mga kapatid, no, ang bagong pagkatao kay Kristo ay nag-uutos ng pamumuhay ng matuwid at hiwalay sa gawi ng mundo at nung di pa ganap na Kristiyano. Kayo ngayon, kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mga ganap na mga Kristiyano. At kaya ang pinag-uutos sa atin ay tayo ay mamuhay ng matuwid at hiwalay sa gawin ng mundo. So meron po tayong dalawang punto ngayon na nais nating i-expound sa ating mensahe. Ang number 1 po ay mamuhay ng di tulad ng mga pagano o ng mga hindi Kristiyano. At ang pangalawa ay mamuhay ng katulad ng isang Kristiyano. So paano ba yung sinasabi ni Pablo na mamuhay ng di tulad ng pagano? So si Paul sabi niya rito na hinikayat niya ang simbahan ng Efeso na huwag nang mamuhay tulad ng mga Hentil, kagaya po ng pinasa natin. At ano ba yung ibig sabihin nun? Ito ay isang urgent na exhortation o yung pangaral ni Pablo sa mga taga-Efeso na dahil tayo ay ligtas kay Kristo at i-insist niya, sabi niya na hindi na kayo dapat mamuhay na kagaya ng dati yung buhay. Na hindi na kayo dapat na namumuhay na parang mga Hentil. And those who don't believe in Christ. At pag sinabi natin mga kapatid sa Biblia, pag nabasa natin salitang Hentil, especially sa ating konteksto, ay ito ay minsan, naisip natin ito ay ethnic group, Gentiles, Greek, compared doon sa another ethnic group na mga Jews. But mga kapatid, hindi lang ito basta ethnic grouping or ethnicity, but ito ay nagsasabi na kung sinabing ikaw ay Hentil, dito sa ating teksto pinag-aaral, dito sa New Testament, ay ikaw ay sinasabi ng isang pagano. Pag sinabing ikaw ay pagano, ikaw ay hindi mananampalataya, ikaw ay nasa kasalanan pa, nabubuhay ka na nasa kasalanan pa. At yun yung utos ni Pablo dito sa kanila, na sila ay dapat na lumakad na hindi nakagaya ng mga pagano, na hindi nakagaya ng mga Hentil. Kasi bakit? Dahil yung life without Jesus Christ ay isang, it's hard, it's dark, dead and reckless. Dahil ang buhay na wala kay Kristo o ang buhay na walang Kristo ay mahirap, madilim, patay, at walang patumangga o walang kasaysayan. Walang meaning sa buhay nito. Because in this world, mga kapatid, without Christ, if you are living in this world without Christ, you're simply lost. You are radically lost, mga kapatid. Ligaw. Ikaw ay parang bumabangon. May commercial na yun. Kanino kayo bumabangon? Nescafe, di ba? Dito, tayo mga kasano, bumabangon tayo at namumuhay tayo bilang mga Kristiyano. Hindi Nescafe. Hindi maitim, hindi dark. Hindi reckless. But tayo ay simply living because we are born again. We are in Christ. We are regenerated, mga kapatid. At sabi sa verse 18, sabi doon, nagdilim, kasi yung mga hindi, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. They have no understanding of what life is. Life is meaningless. Walang liwanag. Bakit? Dahil yung sin ay nagpuproduce ng malfunctioning ng kanilang mag-iisip. Yung sabi natin kanina na yung law ay nagpuproduce o nag-define ng sin, nag-aaras ng sin, nagkukondemn ng sin. At dahil nandun yung kasalanan sa atin, yung ating mga isip, kung wala ka kay Kristo, ang iyong mag-iisip ay malfunctioning. Kala na natin computer na nagmamalfunction. Hindi tayo AI, mga kapatid. Tayo ay mga Kristiyano na kung saan sinasabi ni Pablo, mamuhay na tayo na hindi kagaya ng mga Hentil. Para hindi nagmamalfunction yung ating mga isip. Para yung ating isip ay na kay Kristo lang.
Verse 19, ano sabi doon? Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Sila ay mga patay. At merong mga callous heart o yung pinatigas yung puso nila. Dahil sila ay with unregenerate heart, kaya mga kapatid, kagaya dun sa chapter 2 verse 1, di ba sinasabi dun na itong mga unbelievers, they are excluded from the life of God. Malayo sila sa buhay na binibigay ng Diyos Ama. And they refuse the good news of the gospel. Yun yung buhay ng isang pagano, isang hindi Kristiyano. Anong resulta kapag ikaw ay malayo sa buhay ng mananampalataya? Impure, immoral, ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sa sakim, sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Pipicture ko sa pag-iisip yun. Ito ay parang karumal-human. It's something that unthinkable. Ang kagaya ni Pharaoh doon sa Old Testament, siya ay sinachallenge ni Moses ng Panginoon. He hardened his heart. Kung babasahin ko natin yung Romans chapter 1 verses 18 to 32, ganun po yung sinasabi. Ganun yung description na sila ay desperate and they are corrupt in nature. Speaking of corruption, alam natin na ang ating bansa ngayon ay lubog sa corruption. Kapag umuulan na ganito, may bagyo at may pagbabaha, ang gusto mo lang, mainis ka na lang talaga doon sa nangyayari. At mga kapatid, hindi ito bago. This is not something new. In the scripture, sinasabi that we are corrupt in nature. Nakita na natin sila dahil sila ay corrupt dahil sa kanilang ginagawa. But in us, kung tayo, mga tao, by ourselves, we are corrupt in nature. Kung wala si Kristo, tayo ay corrupt. Because of the original sin, tayo ay corrupt. At yung corruption na yan ng ating pagkatao, it leads to idolatry and immorality. Idolatry hindi lang sa parang sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, maging yung ating mga maliliit na idol sa ating buhay. Marami ang ating mga spouse, ang ating mga asawa, ay idol natin. Marami ang ating mga anak ay idol natin. Marami ang ating trabaho ay idol natin. Ito yung resulta ng isang pamumuhay, ng isang pagano at isang Kristiyano. Marami tayong idols. At dahil dyan, tayo din ay mga immoral. Well, sometimes naisip natin yung merong ibang asawa or may ibang kasalanan ginagawang sexually. But no, immorality is something that breeds out of our sinfulness. We do things that is against the Word of God. We do things against the holiness of God. We do things against the law of God. But the good news, mga kapatid, dito sa passage sa pinag-aaralan natin, that God can transform anyone by His grace. Kayang baguhin ng Panginoon at kung sino man sa Kanyang biyaya. Dahil sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Jesus. At tayo, dahil tayo ay ligtas, sabi nga natin kanina sa Ephesians chapter 2, verses 10, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng mabuti. Bigyan niya tayo ng buhay, ng bagong buhay kay Kristo, mga kapatid. Alam niyo po pag sinabing bagong buhay, parang imagine niyo ang isang soldier, o isang policeman, o isang nurse, o isang doktor, na kapag siya ay bagong doktor, meron siyang bagong uniform. Sinusuot niya yun, he put on that new uniform, and for the first time, kapag meron kang bagong uniform, ay you distinct yourself among the rest. Ang damit ako ng doktor, ang damit ako ng nurse, ang damit ako ba ng isang soldier. Pero mga kapatid, sa pagdadamit natin na yun, ito ay nagsisignify ng bagong responsibilities.
bagong responsibilidad bilang nurse, bagong responsibilidad bilang doktor, bagong responsibilidad bilang astronaut, piloto, o engineer, o ano man yan. And we, kung kayo ay na kay Kristo, we take on new responsibilities, mga kapatid. Tayo ay mga Kristiyano, at ang responsibility natin ay to represent Christ in this world. Because we represent Christ. Yun ang ating sinusuot, yung new life in Christ. Because we put on Christ. We receive a new spiritual and a new identity in Christ. At kapag meron tayong identity, new identity in Christ, meron tayong responsibility na tayo ay mamumuhay ng ayon sa kasulatan. Tayo ay mamumuhay ayon sa kabanalan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Kristo lamang. Yun ang ating responsibility. First and foremost, suot natin yung bagong wardrobe na yun, yung bagong clothes na yun. At sabi sa verse 22, sabi po doon, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagdanasa. So kung ano yung binasa natin kanina, at sinabi natin kanina sa verses 17 to 19, sa 22, sinasabi, iwanan natin yung mga kapatid. Di mo ba pag bagong paligo tayo at nagsuot tayo ng bagong damit, bagong plancha, bagong laba, eh yung maduming damit, tabi natin yun. Hindi natin nasusuot yung bilang bagong paligo. That's the way to simply put it, mga kapatid. We simply wear a new clothes, a new wardrobe. Whether it's new or bagong plancha. Ang thinking natin, mga kapatid, at dahil sa bago, meron akong bagong responsibility. So let us then live a new life in the light of our new identity in Christ. So ako nag-challenge ko sa inyo, mga kapatid, let us leave behind our worldly, our unbelieving, and unchristian life. So iwanan na natin ang ating mga dating buhay na makamundo. Yung walang pananampalataya. Nakipagiging Christian. If you are here, brothers and sisters, if it's the first time na narinig nyo ito, mga kapatid, I appeal to you na isuko nyo yung inyong buhay ni Kristo. At sa pagsuko nyo ng bagong buhay ni Kristo, tanggapin nyo yung inyong bagong responsibility. If you are saved by grace through faith, if you acknowledge the power of the cross, if you acknowledge what Christ has done on the cross, mga kapatid, you will take on the new responsibility. And you will take on that new identity. Kayo ay mga Kristiyano. At kung kayo ay mga Kristiyano, ito yung oras na ang Panginoon ay nagsasalita sa inyo na ibigay nyo yung inyong buhay sa Kanya. At isuko nyo yung inyong dating buhay. Palitan nyo ang inyong lumang damit at isuot nyo yung bagong damit. In short, mga kapatid, let us be separate from sin. Layuan natin ang kasalanan. Wala nang power sa atin ang kasalanan. Sabi sa natin kanina, yung law, yung pag-aaral natin ng salita ng buhay, eh ito ay nagsaseparate us from sin. It delivers us from sin. Kung dati tayo ay hindi mananampalataya, tayo ay alipin ng kasalanan, ngayon tayo ay mananampalataya, tayo ay dapat separate from sin. Tayo dapat ay namumuhay na malayo at walang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Alam niyo po si Martin Luther, noong 1517, yung start niya yung Reformation, siya ay isang priest, isang monk. Pero dahil napag-aralan niya yung Biblia, natutunan niya yung justification by faith, yung sinasabi sa Biblia, kaya siya po ay napag-isip-isip, naligalig ang kanyang buhay. At doon niya sinimulan yung Reformation. Kung alam niyo po sa history, yung ipinako niya doon sa pintuan ng simbahan sa Wittenberg, Germany, yung 95 pieces.
At doon po nagsimula yung Reformation. Doon po nagsimula yung Protestant Reformation. At lahat po tayo ay beneficiary yung ginawa ni Luther na yun. Of course, it is because of God. Because of Christ. Because of what Christ has done on the cross. Kaya na naintindihan, yung sinasabi natin kanina, yung justification by faith. At dahil doon si Martin Luther ay namuhay nung sanctified na. Yung sanctification ay pinamumuhay niya. Yun yung ina-appeal ni Pablo dito sa verses 17 to 24. At yun po yung aking pangalawang punto. That you live as a new creation, mga kapatid. Mamuhay kayo bilang isang bagong nilalang. Sabi po ni Pablo doon sa verse 20 to 24, pinapaalahanan niya tayo na ang simbahan sa Efeso tungkol sa paano dapat mamuhay na kay Kristo. At kung paano, kung si Kristo ay paano nilang natutunan, dapat yun ay kanilang pamuhay. Sabi sa verse 21, kung tunay na sa inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paano patotohanan na kay Jesus, alisin nyo ang dating paraan ng inyong pamuhay. So first, mga kapatid, sabi doon, you have learned Christ. Natutunan nyo si Kristo. Pag nasabing natutunan nyo si Kristo, hindi lamang nalaman nyo ang tungkol kay Kristo. Nalaman nyo yung kung sino at kung ano yung ginawa ni Kristo. Okay, iba po yun, mga kapatid. You have heard about Him and taught in Him because Jesus is the truth. Kung mapapasin nyo na, sabi, for the first time sa mga epistles ni Paul, sa verse 21, dito nila sinabi, yung word na Jesus lang, yung pangalan lang ni Jesus, hindi niya nilagyan ng Jesus Christ, o Jesus Christ, hindi kasama yung Christ. Jesus, ibig sabihin, yung person ni Jesus Christ, natutunan nyo. Yung work ni Christ ay alam ninyo. Yung katotohanan kay Kristo ay natutunan ninyo. Alam niyo yun. Tinuro ko sa inyo yun sa mga nagdaang mga araw. Yun ang sinasabi ni Paul. At hindi lang yun, mga kapatid. Hindi lang sa dahil tutunan nyo. Kayo ay may relationship kay Jesus. Ano ba? Kapag tayo, meron tayong kakilala, tinatawag ko siya by his first name. You are close to that person. And here, si Paul, sinabi niya kay Jesus, because you as Christians, you have relationship with Christ, with Jesus Himself. You are His people. He purchased you by His blood on the cross. Namatay siya para tubusin kayo. Para magkayo kayo ng relationship back to the Father in heaven. Kung dati, nawala yung relationship na yun, pero si Jesus, binalik na yung relationship na yun. Because of our union with Christ, you have that relationship back to God. Yun ang kaibahan natin, mga kapatid, sa mga pagano, sa mga hindi Kristiyano. Sometimes, yung mga pagano, mga hindi Kristiyano, they call God, God. But sinong God? They call Christ. But sinong Christ? They call God as the Father. No! To those who believe in Him, He gave the right to become children of God. John 1:12. Children born of the Spirit, not of the flesh and blood, but born of the Spirit. Yun yung mga anak ng Diyos, yun yung nirestore ni Christ sa krus ng Kalbaryo. At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, sa ginawa niya, doon sa krus, i-restore niya yung relationship with God the Father. Napakaganda isipin, mga kapatid. At yun ang gusto ni Pablo matutunan. At gusto ni Pablo na i-remind yung church sa Ephesians. At yun din ang nire-remind ko sa inyo, mga kapatid.
every time I speak here that you are in Christ. If you surrender your life in Christ. Uulit-ulit kong uulitin sa inyo mga kapatid. Yung beauty of the gospel of Christ. At gano'n din, paulit-ulit ni Paul sinasabi sa kanyang mga sulat that you are in Christ. If you are in Christ, you have a new responsibility as you wear that new identity. Mga kapatid, kayo, have you come to know the real Christ? Have you come to know the true Jesus? Because kung hindi mga kapatid, you cannot live the new life that Paul is saying in this passage. Hindi mo po kaya, sabi na natin kanina sa Sunday School, hindi mo kaya ipabuhay yung righteousness, yung righteous life na bigay ng Panginoon na sinasabi na sa kasulatan kung wala sa inyo si Kristo. Kaya importante, ang basic mga kapatid is to be in Christ. Is to acknowledge Christ in your life as your Lord and Savior. It begins doon sa conversion natin to Christ. Hindi lang basta mga kapatid, yung merely alam natin yung law, yung moral law, o hindi lang yung ating pagpunta rito every Sunday para magsimba, para makinig, kumanta, manalangin, but yung relationship natin kay Christ, yun ang una. Yun ang uunahin natin mga kapatid, that we go to church to be fed with the Word of God. But first, let us consider, let us check our lives, whether you are in Christ, whether you are in faith, whether you are in God, whether you are with God, whether you are with Christ. Ano po sabi si John 17:3? Basahin po natin. John 17:3. Napakaganda po passage. Yan, nais ko basahin sa inyo mga kapatid. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinuno. Sa English mo sabi, and this is eternal life, that they may know you. Ito yung prayer ni Jesus Christ at Gethsemane. Yung prayer niya na siya ay umiiyak na may kasamang dugo. That they may know you, God, as the one true God. At ako, si Kristo bilang iyong sinugo. That is eternal life. So mga kapatid, ito yung sinasabi ni Pablo, you know Christ, you have been taught Christ. At dahil alam mo yan, at yan ay pinanampalatayaan mo, ikaw ay ligtas. Meron kang eternal life. At dahil ikaw ay may eternal life, ang responsibility mo, yung isusuot mo bagong Panginoon. Yung bagong buhay kay Kristo. Mga kapatid, I don't know where you are right now sa inyong mga spiritual life. Ask yourself, kung may bago akong suot, may bago akong damit, maayos ba ang ating Panginoon? So si Paul, paulit-ulit niya, he keeps on repeating to remind us Christians to repent of our daily sins. Mga kapatid, we still have remaining sins. While dun sa cross ay pinatawad na ang ating past, present, and future sins, hindi po ibig sabihin nun na hindi na tayo magre-repent sa ating mga daily sins. We still have that remaining sins, mga kapatid. Meron pa tayong mga maliliit na kasalanan na nagagawa at nakakalungkot. Kung kayo ay professing Christian, ay meron kayong magagawa malaking kasalanan. And by malaki, ibig sabihin, it's a moral thing, public sin, that it will put blemish on your identity as Christian. And more than that it will blemish
the name of Christ that you bear on you as Christian. Christian, ang short is Christ. So kung kayo ay magkakasala big time sa inyong buhay, and that because of that sin, you will be put to shame, mga kapatid, hindi lang kayo ang nasishame, but Christ Himself will be shamed. Yung unbelieving world will look at you, will see Christ in you. So when you sin, will they still see Christ in you? O yung malaking kasalanan na gawin natin? That's why mga kapatid, ang reminder ni Paul, mabuhay tayo na malayo sa kasalanan. At yun yung sinasabi niya, put on the new self. Isuot ang bagong sarili na nilalang ayon sa larawan ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. We are created in the image of God. And therefore, nung tayo ay nagkasala, yung image na yun nawala. But when we are united to Christ once again, yung image na yun ay binubuk. And therefore, that image na nakikita natin sa mirror, na sinasalamin ng banal na kasulatan, na siya ay Holy God, ay yun yung ating dapat na ipabuhay, mga kapatid. Na mamuhay tayo ayon sa katwiran, ayon sa kalwalhatian ng Panginoon. Let us have that thinking na meron tayong dapat pinamuhay na kabanalan. Remember, kayo ay mga bagong creation. At kapag sinabi natin bago, merong self-renewal. That we renew ourselves daily. We confess our sins daily. Again, mga kapatid, you remind yourself of your new identity in Christ. Kasi mga kapatid, God created us in His own image, kagaya na sabi ko kanina, but sin separated us from Him. But praise be to God, mga kapatid. Through Jesus, we can be new creation again. Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone, the new has come. Bago kayo, mga kapatid, bago mo na lang. We reflect the glory of God by living a holy and righteous life. Bakit? Because we are His redeemed people. Ni-redeem niya tayo, mga kapatid. Kung kayo dati ay nasa kasalanan, nasa lusot ng kasamaan, but Christ redeemed us through His blood. At kasama sa redemption na yun, yung redemption niya as image bearers of God. Creation mandate yun. Yung ating pagiging image bearer. That's why, sabi nga natin kanina, sa Sunday school, we are the reflection of what we are. And that reflection, if you are not in Christ, bleak, blurred ang inyong reflection. But when you are in Christ, your reflection is the image of Christ. Kaya ako sinasabi natin, until we are conformed to the image of Christ. Kung nagkasala po tayo, kung tayo yung makasalanan pa, di ba sabi nga natin na wala yung gusto? Kaya ang ating panalangin that we be conformed to the image of Christ. Slowly, in our sanctification, in our daily walk with God, dapat nakikita po na yung image sa Panginoon ay nagagag sa atin. Kaya yung sabi natin kanina sa introduction, no, yung fashion show, we wear the divine wardrobe. And that wardrobe signifies, that divine wardrobe signifies that we are really a changed person. No longer I who lives, but Christ lives in me. What? Galatians 2:20. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. So here, mga kapatid, when we have that fashionable wardrobe,
We have a new clothing. Yung heavenly clothing natin. It's the eternal style that will never go out of, that will never go, hindi mawawala sa usok. But pagkus, when we are in Christ, it gets better over time. Ang kapatid, galing mo ba? Tinitinan niyo yung mga buhay ngayon? Na over time, nagmamature kayo. Paunti-unti, nagpo-progress ang inyong sanctification. So si Paul, sinasabi niya, that you need to share yung dating inyong mga maling gawin. Kasi you are now properly dressed. So mga kapatid, kung iti-take natin seriously yung recommendation ng Paul, as we should, dapat tayo ay dressed for all occasion. Dressed for any occasion that life may bring. Ibig sabihin ng mga kapatid, whether we are suffering, whether we are in good health, whether we are suffering from mga sakit, whether we are naghihirap o tayo ay nasa magandang kalagayan, we are dressed for any occasion. Because that is the divine word that Paul is saying, that the word of God is saying. So, are you wearing your divine wardrobe, mga kapatid? So, my last and second challenge to you, mga kapatid, let us live out the new life by the grace of Christ, wearing the new wardrobe and bearing our new status in Christ. Kung ipabuhay natin ang bagong buhay niya, nagdulot lang ng biyaya ni Kristo na sumunod ang bagong damit at dala-dala natin ang bagong kapayuan ni Kristo. Mga kapatid, if you are in Christ, sabi nga natin, if Jesus is the truth, you have to live by that truth. Ipinapabuhay niyo ba, mga kapatid, yung katotohanan na yan? O lahat ng bagay is just parang fleeting. Kapag labas natin ng itong ating four corners ng church, iba na naman ang ating suot. Baka magpapalit tayo sa gate. Susuot natin yung ating lumang suot. Sabi ni Paul, by no means, you have already been clothed in the new wardrobe, the divine wardrobe. Therefore, mga kapatid, let us live that life, wearing that new wardrobe. And the gospel, dapat kayo ay living gospel. Dapat tayong lahat, mga kapatid, ay living gospel. Yung nakikita at nababasa ng mga mundong ibabaw, yung mga unbelievers sa mundo, ay makikituwi. Si kapatid, Kristiyano yun. Pinamumuhay niya ang salita ng Panginoon. Paano natin ito magagawa, kapatid? Ang practical application ay tayo ay mabuhay na kung saan ang ating mga sarili ay dinidevote natin yung maraming time natin sa pagbabasa ng kanyang salita. At sa pagiging ng tulong sa banal na Espiritu na ma-apply natin yung anuman ng ating nababasa. Yes, we have Christ. The Holy Spirit indwells us, but if we don't ask the Holy Spirit to help us, to power us, to live the life according to the Scripture, tayo po ay mahihirapan. Ano sabi ni Pablo sa Romans 12:2? Be transformed by the renewing of your mind. So mga kapatid, kayo ay nasa Kristo. Ang inyo po bang mga isip ay transformed in Christ? Ang inyo po bang pag-iisip ay renewed in Christ? Kung kanina, sinabi natin si Martin Luther, ang nag-start ng Reformation sa Germany, meron po siyang counterpart sa Switzerland. Siya po si Ulrich Zwingli. Si
Si Ulrich Zwingli po ay siya considered the father of Swiss Reformation. Siya rin po, at kaya ni Martin Luther ay isang pari. At siya bilang pari, ang kanyang inaaral ay yung Latin Bible. Yung Latin Vulgate Bible. Siyempre, Latin. Yung mga pari lang allowed doon na magbasa ng Biblia. Sa kanyang pag-aaral, parang makulangan siya. May kulang dito sa aking mga nababasa. And then, sa kanyang kagustuhan, siya ay nag-aaral ng salitang Greek. And then when he studied Greek, he learned or he studied the Greek version of the Bible. At pagdating dun sa Greek, pag-aaral niya ng Greek version of the Bible, he understood kung paano si Martin Luther ay naintindihan niya yung justification by faith. Ganun din po naintindihan ni Ulrich Zwingli yung word na justification. That we are justified not according to our works, but we are justified by the faith given to us by God through Christ. At kaya po siya ay nagkaroon ng transformed life. Mga kapatid, we will only have a transformed life, we will only have a renewed life in Christ if we will read the Word of God, if we will read the Scripture, if we will read the laws of God. Kasi kung hindi natin aalamin kung sino ang ating Diyos na pinanampalatayaan, ang ating Kristo na ating Panginoon na lumagligtas, hindi po tayo magbabago. Hindi po mabubuhay ang ating buhay. Sabi lang po ito ay resulta ng ating pagiging saved. Ito ay resulta ng ating pagiging ligtas sa ating Panginoon. Tayo ay magpasama. Tayo ay tuloy sa ating buhay ito habang suot natin yung ating bagong wardrobe. Tayo dapat ay laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. So sa ating pagkatapos, ang kapangyarihan para magbago ay nagmumula sa Diyos habang nakikilala natin si Kristo. Ang pagbabago ay nagmumula sa Diyos habang nakikilala natin si Kristo. Tayo ay inikang bago. We are born again. Na may mga kaisipang na bago. We transform life with renewed mind na nagbubunga ng mga buhay na nagbabago at pinalakas upang mamuhay ayon sa ating pagkakakilala at pagkakakilanlan bilang mga Kristo. Mga kapatid, tayo ngayon ay mga sojourner sa mundo ito. Tayo habang mga sojourner, tayo ay tinuturuan ng malalang sulatan ng ating Panginoon na mabuhay tayo sa kanyang masaya. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami naman, muli-muli Panginoon, kami ay kumitiwala sa iyo.